Ito pong sa ICC, mga bossing, naalala nyo po ang kampo ni dating Pangulong Duterte na dapat ang atupagin po idepensa ang dating Pangulo. Ngayon po, yung kanilang pinagkaabalahan ng mga nakarang araw, yung pagpapatalsik po o pagdidisqualify doon sa mga judges. Ano ho nangyari doon? Wala, ibinasura. Ay, Diyos ko. Ibinasura ho, mga bossing. Sabi dito, eto na po yung ICC judges sa disqualification bid ng Digong camp were capable of deciding on issues. Diba, hindi ho nila napatalsik, mga kababayan. Sa halip po, na dapat to ang inuuna ni Koopman o nung kanilang kampo, yung mga depensa nila. Pero ano po, ayaw namin sa judge na yan, disqualify niya, tanggalin nyo yan, hindi yan ubra sa amin. Akala nyo Pilipinas yan. Akala nyo uubra yung mga ganyang kadramahan dyan. Hindi ho. No? Hindi ho uubra yung, dito sa Pilipinas, may kapangyarihan kami. Pinapaalis, pinapadisqualify ni dating Pangulong Duterte yung mga judges. Nahahatol sa kanyang kaso. Hindi ubra dyan yan. Ano po, sabi dito, judges are professionals capable of deciding on issues before them relying solely and exclusively on the evidence and submission adduced in the particular case. Saad ng dalawang ICC pre-trial chamber judges. Akala nyo, nauubos ang oras ninyo, kagaganyan, kung ano-anong inaatupag. Di ba? Ngayon, imbis na sana ang inaatupag ninyo, pabilisin. Tingnan mo yung kampo ni Tebes. Ano sabi? Gusto ko lang po sana bumilis. Umusad yung kaso ko, no? Matapos agad-agad yung kaso ko, kaya naman pong upuan ng ilan. Yun ang hinihiling nila. 'Di ba? Speedy trial. Dito parang pagungho ang gusto yata nung Pagong ang gusto nung lawyer nila Kung ano-ano ang inatupag, ipasibak. Ipasibak yung judge. Hindi ho Pilipinas yan. No, imbis na sana, ang sinasabi ninyo, pabilisin po natin yung aming kliyente matanda na, 80 anyos na, no? Gusto ho sana namin at least 81 kung sakaling mahatulan siya ng acquitted, ma-enjoy niya pa yung at least mga 9 na taon onwards. Di po ba? Maging at least, eto makalakad ako sa Pilipinas, acquitted ako. Di ba? Makapamasyal pa. Yung ang ginagawa ho nila, pinapahaba pa yata Baka mahal ang per attend ng hearing ni Koopman. Di ba? Biruin mo, sabi na po ni Atty. Cristina Conti, aabot ng 8 hanggang 10 taon yung trial kay Duterte. Di ba? Aabot ng 8 hanggang 10 taon yung trial kay dating Pangulong Duterte. Sabihin nyo, yung kliyente ho namin pagdating po sa Senado at sa Kongreso ng Pilipinas, naku po, kaya pong umupo niyan ng 3 hanggang 5 oras. Baka pwede. Yung unang hearing, di ba, pagsisigurado o paninigurado lang na si Duterte yung kaharap nila. Biruin mo, umabot yun 1.5 oras, tapos na. Pwede mo namang, pagkatapos alamin kung si Duterte to, sumunod tayo doon sa susunod na hearing. Diba? Tayo nga ilang minuto lang. Pangalan mo, Mark Anthony Ramos. Saan ka nakatira? Dito ho. Ano ang address mo? Ano ang edad mo? Ganyan ho. Kaso, kay dating Pangulong Duterte, kinekengkoy pa. Kitang-kita naman ho natin doon sa Hong Kong,
doon po sa Villamor Air Base. Ang ayos-ayos makipag-usap. Pagdating sa ICC, parang may birthday party ng 3 taong gulang. No? Oh, okay. Your turn. Ito na. Turn. Kalahok number 3. O, kailangan mahaba ah. Galingan mo, habaan mo. Okay, okay. Ready na. Happy birthday, Duterte. Parang ganun, no? Yung imbes na, my name is Rodrigo Duterte. Nakita ko natin doon sa Hong Kong, ang ayos-ayos magsalita ng dating Pangulo. Pagdating ho doon sa ICC, Happy birthday, Duterte! Hindi ho makatutulong. No, sa inyo yan. Lalo lang kung tatagal. Hanggat nandyan ho kayo, hindi masaya. Di ba? Hanggat nandyan po kayo, muwalay po kayo sa inyong pamilya. Kung hinihiling ninyo, kesa dito sa hiniling nyong ipatanggal, ipasibak, ipasipa yung mga judge, no? Na ayaw ninyo. Hilingin ninyo yung tatlong hearing. Pagsamasamahin na lang po, kagaya nung, yung unang hearing. Paninigurado lang na si Duterte po ang nasa harap nyo. Yung susunod na hearing, yung mga mangilan-ngilan po, pagsama-samahin na. Pag pinagsama-sama po yun, mga bossing, 1.5 taon ang matitipid sa oras. Bakit to? Kada isang hearing 6 na buwan ang pagitan. Di ba? 6 na buwan ang pagitan. Kailan ang susunod? Setyembre. O pagkatapos ng hearing na yan, kailan ulit susunod? September, October, November, December, January, February, March. Tapos hilingin nyo, baka pwede ho. Every month na lang nating upuan ito. No? Para naman po, fair doon sa aking kliyente na kapag siya ay nahatulan ng acquitted, ma-enjoy niya pa yung nalalabi niyang buhay. Ganoon ang hina nyo, Kopman No? Binweltahan ng 2 ICC pre-trial chamber. No? 1 judges ang disqualification request. Baka tinatawanan pa kayo niyan na inihain ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 3 pages. No? Sa 3-page submission ni na International o ICC pre-trial chamber. Rain, Adelaide, Alapini, Ganzu at Maria del Socorro Flores Liera sa plenary of judges na may petsang May 22, iginiit na sila ay fully mindful sa provision ng Rome Statute at Code of Judicial Ethics. Wala. Yan ang inatupag ninyo. Sayang na naman ang panahon. Diba? Wala umano silang makitang grounds para sila ay ma-excuse o ma-disqualify sa paglilitis kay dating Pangulong Duterte. Alam niyo ho, ito pa ikatatalo ni dating Pangulong Duterte. No? Yung lawyer niya, kung ano-ano ang inuuna, kung ano-anong chismis yung pinapakinggan. Di ba? Keso, ano sinasabi? Nandoon sa Pilipinas ang prosecutor, no? Nasa Maynila ang prosecutor ni Duterte. At take note balikan natin yung mga nandoon sa labas ng ICC. Wala pong audience impact. No? Hindi po tatangkilikin yung inyong presensya para palabasin po. Wala pong wala pong score yan. No? Doon po naman sa mga Belica, hindi ka na, ano na nangyari sa iyo? Si Belica, wala na. No? Una, may pasulat-sulat pa daw ho. Kaya may pasulat-sulat pa kay Trump. Tingin ko naman, hindi naman nakarating yun kay Trump Hanapan nyo ng receiving copy o received copy ng Office of the President ng Amerika si Belica. Wala yan mapapakita. Yang call a friend, yang
audience impact, wala yan sa ICC. Walang mangyayari dyan. Tapos ito, yung mga kung ano-ano ang inaatupag, wala din yan. No? Walang katutunguhan yan. Oh, matatandaan na naghain ng disqualification request ang defense team ni Digong sa pamumuno ng legal counsel nito na si Attorney Nicholas Kaufman sa ICC presidency upang idiskwalipika ang dalawang judges sa paghamon nito sa jurisdiction ng Korte ng Pilipinas. Kasalukuyang nakapiit si Digong sa detention facility ng The Hague.